Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, 8:11 sa aga. Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas. Adlaw sang Lunes, July 27, 2026. Ako ang inyo tagbalita Hope Tarichante kagining Radyo Pilipinas Iloilo News. Kagkaron sa mga headlines. Seguridad para sa SONA ni PBBM sininga Lunes, all systems go na. Lingwahe nga Ingles kag Filipino mabatian sa SONA ni PBBM. Plano sa infrastruktura ikaayong lawas kag agrikultura lakip sa mga luyag mabatian ni Governor Defensor sa SONA ni PBBM. Padayon nga suporta sa Disaster Resilience Program kag pagduso sang Magna Carta for DRRM workers ginalauman sang OCD6 sa SONA ni PBBM. Update sa konstruksyon sang Panay Guimaras Negros Bridge, isa sa ginabantayan sa mga Ilonggo sa nasambit nga SONA ni PBBM. Dalayon nga pagpanas sang utang sang duta sa mga ARB tuman nga ginapasalamatan sang isa ka mangunguma sa Iloilo City dugang nga suporta sa agrikultura luyag niya mabatian sa SONA ni PBBM. Assistance ginpalabot sa mga naapektuhan sang southwest monsoon sa Western Visayas nga ginpabaskog sang bagyong Quiapo. Naglabot na sa masobra 547,000 pesos. Samtang sa iban pa nga mga headlines, masobra 3,000 nga pamilya sa Western Visayas apektado sang bagyong Quiapo. PRO6 nag-deploy sa mga pulis sagod magbulig sa mga naapektuhan sang baha kag landslide sa probinsya sang Antique. Kag lalaki nga nalumos samtang nagapanahid sa baybayon sang San Lorenzo Guimaras, nakita na. Philippine Standard Time, 8:14 sa aga. Pilipinas. Radyo Publiko Radyo Pilipinas. Kag sa detalye sang mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. All systems go na ang seguridad sang Philippine National Police para sa ika-5 nga State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa batasang pambansa sa buong adlaw. Suno kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Handa na ang ilang mga personnel kag kagamitan para sa ila deployment para siguraduhon nga maayo, malinong kag hilway nga maghiwat ang ulat bayan sang presidente. Una diri naghiwat sang pag-inspeksyon ang PNP sa batasang pambansa kag kalapit nga lugar sini para sa assessment sa seguridad, ilabi pa nga sa mga lugar nga hiwatan sa mga hublag protesta. Masobra 20,000 ka pulis ang ginpanglapta sa Metro Manila para siguraduhon ang seguridad sa SONA sang presidente, katuwang ang mga Police Regional Office sa Central Luzon, Calabarzon, Bicol, kag iban pa. Hugot naman ang paandam sang PNP Chief sa mga commander sa ground nga ipatuman ang maximum tolerance sa tanan nga oras, samtang ginapangabay naman ang mga rally organizer nga mag-coordinate sa kapulisan para sa maayo nga pagpahayag sang sentimiento. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kag para sa duga nga mga balita sa SONA ni President Ferdinand Marcos Jr. sininga Lunes, July 27. Plano sa
plano sa infrastruktura, ikaayong lawas kag agrikultura ang lakip sa mga luyag mabatian ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. subong nga Lunes, July 27. Suno kay Defensor sa madugay na niya nga pagpamati sa mga sona, highlight gid masami ang civil infrastructure bangod na ibaluan sang presidente nga ginakabig nga economic driver ang infrastruktura. Ginalauman man niya nga mabatian kung ano ang direksyon sa pagpatuman sang Universal Healthcare Law kag pagpasiguro sang food security sa pungsod. Sa karon hindi pa sigurado kung makatambong personal sang SONA si Governor Arthur Defensor Jr. bangod sang natalana nga meeting sa Manila apang nagpasalig nga pagatutukan ang mga manginpahayag sang presidente sa iya State of the Nation address. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Para naman kay League of Municipalities of the Philippines, LMP Iloilo Chapter President kag Badyangan Mayor Suzette Mamon, importante nga mapalabot ni President Ferdinand Marcos Jr. ang mga nangin kadalagan sang administrasyon sa idalom sang iya liderato. Kadungan diri ang mga plano para sa nabilin nga tuig sang iya termino bilang presidente. Lakip sa mga plano nga luyag mabatian sang alkalde ang mga programa sang gobyerno nasyonal kontra kaimulon, pagpadayon sa mga infrastructure projects, kag suporta sa lokal nga pamunuan, kag mga kabaranggayan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginalauman ni League of Municipalities of the Philippines Guimaras Chapter President kag Hordan Mayor John Edward Gando nga maplastar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iya State of the Nation address ang mga prioridad sang administrasyon sa ulihi nga duha ka tuig bilang presidente. Sunod sa alkalde, luyag niya nga mabatian kung ano bala ang mga plano nga luyag iduso ni PBBM antes manaog sa pwesto sa 2028. Ginalauman man sang alkalde nga mamit lang sa SONA ang plano para sa barangay kag sangguniang kabataan elections, ginpaabot ni Gando nga maklaruhan kung bala higa sertipika sang presidente nga urgent bill ang pagset sang term sa mga barangay kag SK officials. Naibaluan nga sini nga Lunes, July 27, liwat magahatag sang iya tuigan nga SONA ang presidente kagiwaton ini sa Batasang Pambansa Complex sa Quezon City. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa piyak nga bahin, nagalao mga Office of the Civil Defense Region 6 nga malakip sa State of the Nation address ni President Ferdinand Marcos Jr. ang padayon nga pagpaligon sa mga programa sa disaster resilience kag ang pagduso sang Magna Carta for Disaster Risk Reduction and Management Workers. Suno kay OCD6 Director Raul Fernandez, importante ang padayon nga suporta sang gobyerno sa mga programa nga magapabakod sang kahandaan sa mga komunidad batok sa nagkalain-laing nga kalamidad, ilabi na sa tunga sang nagapadayon nga epekto sang climate change. Dugang nga payag ni Fernandez, bangod sang suporta sang national government, mas nagsanyog ang implementasyon sang Incident Command System nga nangin importante nga mekanismo agod mangin mas organisado kag epesyente ang pagresponder sa mga emergency kag kalamidad. Napasangkad man ang mga emergency operation centers nga nagserbe sentro sang koordinasyon, monitoring kag pagbinuligay sang impormasyon sa tion sang kalamidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Luyag naman mabatian sang 72-year-old nga si Rodolfo Pedroso sang Barangay Ortiz City proper sa State of the Nation address ni President Ferdinand Marcos Jr. ang estado sang ginaduso nga konstruksyon sang Panay Guimaras Negros Bridge. Ginsundan gid sini ang update sang proyekto bangod iya ginapananaw dako ang mabulig sini nga mangin masulhay ang biyahe sa tion nga makonekta sang Taytay ang tatlo ka probinsya. Dugang ni Manong Rodolfo dako nga pagpanghangkat ang malaing nga tiempo kag travel suspension kung maglain ang panahon sa tion sang bagyo kag hanging habagat sa mga biyahero. Una na nga ginpayag sang opisina sang Department of Economy and Development Region 6 nga ginalauman masuguran ang konstruksyon sang Taytay halin sa Iloilo padulong sa Guimaras sa tuig
2027. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagalaom si Philippine Statistics Authority Regional Director Nilida Amular nga gamito ni President Ferdinand Marcos Jr. sa iya ikalima nga State of the Nation address ang mga datos nga natipon sang ila ahensya. Suno kay Amular bilang pinuno sang PSA sa rehiyon, nagalaom siya nga gamiton sang presidente ang mga datos nga ila natipon sa pagpatuman sa mga masunod nga programa sang administrasyon. Partikular sa iya gintumod ang Community-Based Monitoring System, National ID, kag ang mga datos sa Gross Domestic Product. Dugang pa ni Amular, data lover ang presidente, gani nagapabilin siya nga positibo nga liwat nga mabatian ang mga impormasyon nga ila natipon sa karon nga SONA. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa piyak nga bahin, malipayon nga ginsaysay ni Ruel J. Cauyanan, isa ka agripreneur halin sa Pasay City, Iloilo, ang mga benepisyo nga gindala sang Young Farmers Challenge sa Department of Agriculture, hindi lang para sa iya kaugalingon, kundi para sa iya pamilya. Sang 2024, isa si Cauyanan sa mga regional winner sang kompetisyon sa Western Visayas kag nagpadayon bilang national finalist. Suno kay Cauyanan ang premyo nga iya nabaton nga nalabot sa 230,000 pesos naging dugang kapital niya sa negosyo nga Pinta Choco. Ang padayon nga training nga ginhatag sang DA kag iban pa nga ahensya sang gobyerno amo ang nanginyabi agud mapadako pagid ang iya Special Banana Chief Business. Naglaom si Cauyanan nga ang iya kadalag-an mangin inspirasyon sa iban nga mga pamatan-on agud hakson ang oportunidad sa agrikultura. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Dako nga bulig para kay Melanie Espinosa, Chairperson sa Municipal Fisheries and Aquatic Resources Management Council sa Banate, Iloilo, ang nagkalain-lain nga makinarya kag kagamitan para sa pagpangisda nga ginhatag sang gobyerno. Sang sini nga bulan sang Hulyo nakabaton si Espinosa sa isa ka bag-o nga fiberglass reinforced plastic boat halin sa Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nga suno sa iya, dako gid ang bulig agud masuportahan ang ila adlaw-adlaw nga kinahanglanon. Suno kay Espinosa, mabakod ang FRP boats nga ginapanagtag sang gobyerno kag indi dayon maguba bisan pa nga may bagyo kag indi man ini madasig nga matapikan sa mga peste sa dagat. Nagalaom si Espinosa nga padayon nga suportahan kag pamatian ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang panawagon sang pareho sa iya nga mga magagmay nga mga mangingisda. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginpahayag naman ni Marilu Gonzaga, tagdumala sang Dingle Multipurpose Cooperative sa Dingle, Iloilo ang iya sinsero nga pagpasalamat sa gobyerno bilang isa sa mga benepisyaryo sang Kadiwa Financial Grant Assistance sa Department of Agriculture. Sunod sa iya, dako gid nga bulig ang programa bangon naghatag inisang pondo para makabakal sila sang palay halin sa mga mangunguma sa ila banwa. Nabaton man sang kooperatiba ang isa ka delivery van nga ginagamit sa pag-deliver sang bugas pakadto sa ila Kadiwa store kag isa ka rice mill color sorter agud mapataas ang kalidad sang ila bugas. Dugang pa ni Gonzaga ang tanan nga bulig nga ini madugang sang kita sa ila kooperatiba kag makabulig agud nga mapanagtag sang makahatag sang ila ginakinanglan nga food security. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang naglaom kag kahamungayaan ang dala sang New Agrarian Emancipation Act nga ginpermahan kag ginpatuman ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pamilya ni Antonio Sunye, isa ka agrarian reform beneficiary gikan sa Haro, Iloilo City. Pagsaysay ni Tatay Tony bangod sa paghatag sa iya sa Certificate of Condonation with Release of Mortgage nga dalayon nga nagpanas sang halos 80,000 pesos nga utang sa iya nga duta. Nahahatagan siya sa dugang nga pondo para mapasanyog ang pagtanom sa mga ulutanon kag pagsagod sang kasapatan. Nagbulig man ang programa sang gobyerno para mabayadan ang matrikula sang iya mga apo. Subong nga
Magahiwat sang State of the Nation address si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Excited si Tatay Tony kag ang iya pamilya nga mabatian ang mga nalabot kag plano pa nga sang presidente para sa pungsod Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masami nga ginhalo nga Ingles kag Filipino ang mabatian sa mga speech ni President Ferdinand Marcos Jr. sa iya mga sona sa pamatuod sang 2022, 2023, 2024 kag 2025 yara sa Ingles kag may lakot nga Filipino ang speech sang presidente. Magpamati sa Radyo Pilipinas para sa komprehensibo nga report para sa State of the Nation address sini nga July 27. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nakapalabot sa masobra 547,000 pesos nga bilis ang humanitarian assistance ang Department of Social Welfare and Development, mga lokal nga panguluhan kag non-governmental organization sa mga naapektuhan nga pamilya sa Western Visayas ang Southwest Monsoon o habagat nga gin-enhance ang bagyong Quiapo. Sa masobra 547,000 pesos nga assistance, nakapalabot ang DSWD Field Office 6 sang masobra 468,000 pesos. Naglabot sa masobra 5,000 ka pamilya ang naapektuhan sang habagat nga gin-enhance ang bagyo. Ginpahayag ni John Baron, weather forecaster sang Pag-asa Iloilo, nga nakagwa na ang bagyong Quiapo sa Philippine Area of Responsibility sang July 25. Sa karon may 96 ka mga pamilya ang nagtiner sa sulod sa evacuation center kag may 98 ka pamilya ang nagtiner naman sa ila himata o kun kakilala. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa kaangot nga balita, naglabot sa 3,278 ka pamilya kon masobra 12,000 nga individual sa Western Visayas ang naapektuhan sang bagyong Quiapo base sa pinakaulihi nga report sang Office of the Civil Defense Western Visayas. Ang Antique ang may pinakamadamong apektado nga naglabot sa kapin 3,000 nga pamilya, ginsundan sang Guimaras nga may 185 ka pamilya kag Iloilo nga may 110 ka pamilya. Naghatag man sang bulig ang mga lokal nga panguluhan kag DSWD nga nagabalor sang 177,000 pesos nga food packs kag non-food items para sa mga apektado nga residente. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nag-deploy sa mga personnel ang Police Regional Office 6 sagud magbulig sa mga komunidad nga naapektuhan sang pagbaha kag landslide sa Antique bangod sang habagat nga ginpabaskog sang bagyong Quiapo. Sa Barangay Kalala, Hamtik, nagbulig ang mga personnel sang Antique Police Provincial Office sa pagpanguna ni Provincial Director Police Colonel Ryan De Veras sa mga motorista matapos hindi maagyan ng mga salakyan ang dalan bangod sang mataas nga baha. Ginsupervise man sang mga pulis ang mga trapiko, nagiya sa mga motorista pakadto sa mas safe nga ruta, nagmonitor sa mga sitwasyon sang baha kag nag-coordinate sa lokal nga panguluhan kag mga disaster response agencies hagod malikawan ang mga aksidente kag masiguro ang kaluwasan sang publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Wala na sang kabuhi sang nasapuan ang mangingisda nga nalungo sa baybayon sa sakop sang barangay San Enrique, San Lorenzo, Guimaras. Ang biktima ginkilala nga si Rose Gems Galas, 21 years old, kag residente sang nahinambitan nga lugar. Nakitaan ang bangkay sang biktima Sabado, July 25 base sa investigasyon sang kapulisan samtang nagapanahid ang biktima upod ang duwa sini kakaupdanan na lumos ini bangod sang kantilado nga portion sang dagat. Ginatinguhaan sang duha nga salbaron ang biktima apang bangod dalag ko ang kag mabaskog ang hampak wala ma-rescue si Galas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. RTWPB Region 6 naghiwat sang Regional Stakeholders Dialogue para sa Fair Wage Review. Si Marian Grace Serenieta sa report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
What ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board o kon RTWPB6 nga ginpangunahan sa Department of Labor and Employment o Dollar Region 6 sang Regional Stakeholders Dialogue agud istoryahan ang pending wage petitions kag i-assess ang positions, concerns kag ebidensya nga ginpresenta sa nanuhay-tuhay nga sektor nga apektado sang wage issues sa rehiyon. Ang dialogo kabahin sang padayon nga commitment sang gobyerno sa pagpanguna ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga maproteksyonan ang kaayuhan sa mga mamumugon. Kabahin ang dialogo sa proseso agud matumod kung may basihan nga pahanugutan ang pending nga wage petitions. Ginpangunahan ni Dole 6 Regional Director kag RTWPB6 Chairperson Attorney Sixto Rodriguez Jr. ang dialogo nga gintambungan sa mga representante sa nanuhay-tuhay nga labor kag management sectors, lakip ang workers organizations, business process outsourcing o kon BPO industry, transportation sector, healthcare sector kag iban pa nga industriya. Gimpahayag ni R.D. Rodriguez nga antes maaksyonan ang bisan ano nga petisyon sa sweldo, kinahanglan nga usisaon sang board kung nasunod ang tanan nga legal nga kinahanglanon. Madumduman nga nakabaton ang RTWPB6 sang tatlo ka wage petition sang 2026. Lakip ang petisyon sang United Labor Western Visayas Alliance nga 250 pesos daily wage increase, lakip ang paghatag sang cost of living allowance o COLA bangod sa global oil supply disruptions kag epekto sini sa regional economy. Nagpetisyon man ang Iloilo Doctors Hospital Employees Union nga miyembro sa United Labor Western Visayas sang kapareho nga petisyon kag ang BPO Industry Employees Network nga nagfile man sang kapareho nga adjustment kag nagpahayag sang ilang mga concern ilabi na sa business process outsourcing industry. Nagpresenta man sa ginhiyot nga dialogo ang Philippine Statistics Authority, Department of Energy, Department of Trade and Industry kag Department of Economy, Planning and Development agud maghatag sang socio-economic data kag indicators agud magiya sa board kung bala ang conditions nagaresulta sa supervening event. Naghatag man sang ilang bahin ang labor organizations, healthcare sector, BPO industry, management representatives kag employer groups. Nagpasalig naman ang RTWPB6 sa tanan nga stakeholders nga ang tanan nga argumento, ginsumete nga dokumento kag rekomendasyon mangin kabahin sang komprehensibo nga ebaluasyon sang board antes maghimo sang bisan ano nga desisyon. Para sa Bagong Pilipinas, Maran Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginpadulungan kag gin-inspeksyon sa Department of Tourism Western Visayas kaupod ang Iloilo City Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions o KONMAI Center kag Iloilo City Government ang mga museo sa syudad. Katuyuan sini nga pabaskugon ang heritage preservation, panamion ng mga museum experience kag iduso ang syudad bilang premier cultural tourism destination sa pungsod. Ang ebalwasyon sa mga museo ginpangunahan sa mga cultural experts nga sanday Maria Loreto Pastor Roses kag Paul Dawson Formaran. Lakip sa mga ginlantaw sa inspeksyon ang museum facilities, exhibitions, collection management, interpretive programs, accessibility kag overall visitor experience. Sunod sa DOT6, pagpakita nga komitido ang ahensya kaupod ang Iloilo City Mai Center kag Iloilo City Government sa pagpangapin sang kultural nga legasiya samtang ginaduso ang sustainable tourism. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Western Visayas Bees Connects on Wheels sa Aklan, gindugukan si JP Herva sa report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Indugukan sa mga micro, small and medium enterprise kung MSME, government leaders, private sector representatives kag development partners ang Western Visayas Bees Connects on Wheels sa Kalibo, Aklan. Ang aktibidad gintambungan ni Governor Jose Enrique Miraflores na nagaserve man nga pinuno sa Regional Development Council Region 6. Sa iyang mensahe, ginpasalig sang gobernador ang iya padayon nga pagbulig agud mapasanyog ang mga magagmay nga negosyo. Paagi sa mas mabaskog nga kolaborasyon, accessible nga support programs kag strategic investments sa infrastruktura kag lokal nga industriya. Pinaagi sa aktibidad ang mga tagpasakop nakaangkon sang ihibalo angot sa green growth kag sustainable business practices, Western Visayas Export Marketing Roadmap kag mga inspiring success stories sa mga lokal nga negosyante. Ang workshop sa pagdevelop sang MSME policy solutions nagserbe naman nga palagyan para sa makahulugan nga dialogo
kundiin nahambalan ang mga rekomendasyon sa pagtukod sang mapag-on nga negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kag sa katapusan nga balita, focus crime sa Western Visayas nagnubo sang masobra 25% si Paul Tarosa sa report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagnubo sang 25% ang na-record nga focus crime sa Western Visayas sa nagligad nga 2 ka bulan. Base sa comparative crime data sa Police Regional Office 6 sumalin Mayo 22 tubtob Hulyo 22, 2026, naka-record lang sang 237 ka insidente. Mas manubo kung ikumpara sa 318 nga na-record sang pareho nga period sang tinalikdan nga tuig. Pinakadako nga pagnubo ang na-record sa motorcycle carnapping incidents nga naglabot sa 57.14%. Inang ginsundan sang rape nga nagnubo sang 52%. Nagnubo man ang kaso sang theft sang 23%, physical injury sang 20%, murder 17.39%, kag robbery sang 12%. Suno kay PRO6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo, resulta ini sang mas ginpabakod nga police visibility, intelligence-driven law enforcement operations, pagserbe sa mga warrant of arrest, intelligence gathering, kag mas hugot nga koordinasyon sa mga barangay, local government units, force multipliers, kag iban pa nga community partners. Apisar nga nagnubo ang krimen, ginpayag sang PRO6 nga paday nila nga bantayan ang crime trends, labi na sa mga lugar nga may na-record nga pagsaka sang insidente. Samtang mas pagpabakuron pa sang kapulisan ang mga tikal sa crime prevention kag operational response sa bugos nga Western Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time 8:38 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Kagamayad tong mga balita nga natipon sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Magpabilin nga naka-follow sa Radyo Pilipinas Iloilo para updated sa mga hitabo sa Western Visayas. Nagpara naman sa update para sa State of the Nation address ni President Ferdinand Marcos Jr. Tutok lang diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Kaupod si Alan Defante kag Jones Hotahero sa engineering team. Radyo Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Tarichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Pangako sa bayan, tungo sa Bagong Pilipinas. Sona 2026. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos ang kanyang 2025 State of the Nation Address o SONA, nagpapatuloy ang investigasyon sa mga umano'y maanumalyang flood control projects sa bansa. Ika nga ng Pangulo, mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo. kabilang sa mga hakbang ang pagrepaso sa libo-libong proyekto, pagsasampa ng mga kaso laban sa mga pinaghihinalaang sangkot at pag-blacklist ng ilang contractor. Ayon sa Malacanang, pinangungunahan ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev sa pamamagitan ng Regional Project Monitoring Committees ang investigasyon habang ang Department of Public Works and Highways o DPWH ay nagsusumite ng mga kinakailangang record. Iginiit din ng palasyo na walang sasantuhin sa pagpapanagot sa sinumang mapapatunayang sangkot sa katiwalian, habang isinusulong din ang mga reforma para sa mas malinaw at mas mahigpit na pagpapatupad ng mga proyektong pangkontra baha. Pangako sa bayan, tungo sa Bagong Pilipinas. Sona 2026. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.